Or if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. Summa cum laude po ako. Hindi ako bobo. Mukhang maladi po ako. Hindi ako bobo. Ang ng mata yan, baka lumuwa yan. Alam mo kaya may salamin yan para pag lumuwa, tatalbog pabalik yung mata niya. Ang to. Hindi na natin makikita ang mga putang ina nito. Kaya masayang masaya tayo. Nanalo tayo sa eleksyon? Hindi. Pero nanalo tayo sa objective? Yes. Oh, sabi ko sa inyo dapat mag-celebrate pa tayo. Wala na itong mga demonyong ito. Wala pa si Abalos. O hindi pa nanalo si Abalos, hindi nanalo si Binay. O hindi rin nanalo si Pacquiao. O di ba nabawasan ng mga tanga sa gobyerno? Ayaw nyo yan. What kind of thinking that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang nawa ba akong respeto ni Presidente? Ayan, o. Nawala na ng nawala na ng wakwak diyan sa Cebu. O ayaw nyo yan, o di ba? O paano na ngayon 20 pesos na kilo ng bigas nyo? Utang ina niyan. Sabi nyo magre-resume. Sabi nyo magre-resume yan pagdating ng pagtapos ng eleksyon. Paano pa magre-resume? Wala na si Wakwak. Ang nandiyan dyan na si Pambari 4 na. O paano na yan? Paktay ka diha. Presidente Duterte? Wala. Kung tulog na lang at Utang ina, ito pa isa. Gago, tiriling. Pumunta ka na sa Mars. Bumalik ka na sa Mars. Putang ina niyan. Nagpapadala na sila doon ulit ng unggoy. Oo, pumunta ka na doon. Tapos tumakbo bang senador doon. Gusto mo presidente. Kunyemas ka, wala naniniwala sa'yo. Puta na pa kasinungaling mo kasi. Lahat ng hawakan mo nagiging tae. Hindi kasi King Midas. O kaya wag masyadong malaki at mataas ang tingin mo sa sarili mo. isosoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang 2 bilyong piso Putang ina, may numero na naman siya. 2 bilyon na naman daw yung ninakaw sa Caloocan. Putang ina, kaya pala laway na laway ka. na kinukurakot dito sa Caloocan. Ikaw talaga Bata ka, kakapiranggot na butante. Putang ina, hindi yung pananalo. Mantakin mo bumoto sa'yo. 100,000 lang dyan sa Caloocan. Putang ina yan. Wala ka na pag-asa, Trillanes. Huwag ka na tumakbo. Mag-barangay tanod ka na lang. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Yari ka ngayon. Putang ina, hindi ka na senador. Hindi ka na congressman. Convicted ka ng child abuse. Putang ina ka, I am expecting to see you behind bars, you mother You mother father! Oo. Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. Of a period of short time. So, At least mawala na mga ganitong engot sa Congress, di ba? Up, period of a long time. the medical doctors to educate at Please, I remind all. Ayan, di ba? Puta si Bakekang, nawala na rin. At least wala na si Bakekang sa puta, bumalik ka na sa tricycle, benta mo na artista ban mo. Sa bagay, nanalo naman yung asawa nito, congressman. Benta mo muna yung mga relos mong mahal. So our research persons to please act in a respectful manner. May mga kaso pa naman sa ombudsman mga yan. Di ba? Kinasuhan pa naman sa ombudsman. Kinasuhan pa naman sila sa Supreme Court. Putangin na nyo, yari kayo. At pag-uusapan natin ang nangyari ngayong eleksyon. At tatanungin ko na rin kayo kung masaya ba kayo sa mga naging resulta ng ating pagpupunyagi. Another day, another uratang session. Pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balon-balunan, kidney, kaluluwa, puso ng mga buwisit, buwitre, mandarambong, mandurugas, at lahat ng mga kriminal, kupal, satanas, hudas. Ayan na nga mga bossing. At malinaw na malinaw. Lumilinaw na po unti-unti ang mga kaganapan sa eleksyon 2025. Malungkot ba kayo? Malungkot? Syempre,
nalulungkot ang ang sambayan ng Pilipino habang ang ibag abot na hanggang pisngi. Hindi kasi tayo'y magdamag na nagbantay sa Halalan 2025. Oo. Kasama ang banateros at ang mga bigating news anchor ng news anchors ng SMNI. Tayo lang po ang nagbalita ng magdamagan. Sanay na sanay tayo dyan. Sanay na sanay ang SMNI dyan. Alam nyo naman, hindi ba, noong 16-day siege dyan sa Davao City, dyan sa KOJC compound, I think nag-broadcast kami ng 18 araw. Walang tulugan talaga yun, mga bossing. Talagang blow by blow. Lahat ng mga kaganapan dyan sa Davao during that time, hindi natin pinalagpas yan. So, sanay na sanay tayo sa araw lang. O, kaya napakarami nating napag-usapan kanina sa ating show. Pero mas marami tayo syempre pag-uusapan ngayon. Focus. Ayan, syempre, you cannot win them all. Ika nga, you cannot have him all. O, bagamat natalo yung karamihan sa mga kandidato natin sa PDP, ay kahit papaano yung mga pumirma naman doon sa mga sa impeachment ni VP Sara, yung mga hayop na mga kongresista na walang kasing yayabang, ay kahit papaano nabalahibuhan at yung iba sa kanila nalagas. Ayan, so sabi nga nila merong maganda nangyari, meron ding hindi magandang nangyari. O, ngayon, ang pag-uusapan natin yung mga kandidato natin. Oo, 10. Utang ina nyo kasi, kukulit nyo eh. Diba, sinabi ko na sa inyo. Diba, ano nangyari? O, ito yung mga pumasok. O, tingnan natin, ito yung mga pumasok ha. Para makita nyo sino mga pumasok. Ay, hindi yan. Ito yung mga pumasok. Asan na? Anak ng tinapay, oh. Ayan yun eh. Asan yun? Dahil lang ha. O yan, hinahanap ko eh. Jesus, Boss D. Okay na yung kanina eh. Okay na yun eh. Nawala pa, hindi ito. Ito na, ano ko na lang. Ilabas ko. Okay na yan kanina eh. Na ano ka lang, baka napindot ko lang ulit. Ito. Ayan, ito na mga bossing. Ingat lang. Ayan na. So ito, yung mga pumasok na kandidato ng mga partido, lahat ng mga tumakbo ngayon, ito ang pinalad. Number 1, Senator Bongo ng PDP laban na 25,827,893. Palakpakan natin. Ayan nga, tinan nyo, at actually, nabawasan yan kagabi, 26 million na yan, biglang naging 21 million. Pero ngayon, so far, ito yung numero nila. Pumapangalawa pa rin si Ma'am Aquino. Putang ina yan talagang hindi ko maintindihan paano nangyaring 20 million. Well, sabihin na natin, Iglesia ni Cristo, dahil siya rin ng BARM. Tapos, ang lakas ng endorsement ni Gadon in-endorse lang ni Gadon nanalo, sarili nga niya, hindi niya mapanalo. Tapos solid kasi yung 14 million ng Dilawan. And ito, it also makes sense. Yung numbers ni Aquino, ayan, kung titingnan natin, kay Pangilinan, nakuha ni Pangilinan yung 14.7 million. Yung 14.7 million na yan, mga bossing, yan yung solid Pinklawan Dilawan eh.
Oo, solid pink lawan dilawan. Tapos idadagdag mo pa yung INC endorsement, yung JIL endorsement, yung Mindanao or MILF ba yun? Endorsement, idagdag mo pa, talagang makukuha ni Bam yan. Tapos yung mga follower panigadon na mga bobo katulad niya, makukuha din yan. Di ba? So, yung number ni Bam Aquino, nagulat lang ako kasi talagang bihirang-bihirang mangyari to kasi unang-una sa lahat, itinakwil na nating mga hayop eh. Itinapon na natin ng mga yan eh. Ito masamang indikasyon. Itinapon natin yung mga hayop na yan, wala na tayong tiwala dyan. Ito ang pinakamasamang indikasyon nitong pagbabalik ng mga dilawang tae dyan sa Senado. Magiging 3 na sila. Bumabalik, lumalakas muli yung puwersa ng mga dilawan. Alam naman natin pag dilawan, left-leaning yan o kung sino nanalo ng akbayan, bahala na yun ng kung sino nanalo dyan sa party list. Tingnan nyo. Di ba? Nag-number 1 ang akbayan. So bumabalik yung mga dilawan. Mga bossing. Bumabalik muli sila at sigurado ako na hindi kabutihan ang idudulot sa bayan ng mga putang ina niyan. Ang idudulot ng mga hayop na yan is kaparehas nung idinulot nung mga panahon nila. Pero sa totoo lang, ikukumpara mo naman yung panahon ng mga dilawan sa panahon ni Bongbong ngayon, putang ina, mas masahol talaga ngayon. Ngayon talaga yung pinakamasahol na na panahon para saan. Kasi in fairness Bam Aquino, Kiko Pangilinan, although mga butthurt yung mga kupal na yan, hindi sila katulad nito administrasyon na to na talagang putang ina, wala ka ng karapatan. So, to me, yung bumoto kay Bam Aquino na 20 million, yung numero niya, to me, it makes sense. Kasi marami talagang kumbaga rumide siya sa maraming rumide siya. Kahit papaano umalis siya sa Liberal Party, humiwalay siya ng Bagya, tapos dadalawa lang silang tumakbo. So syempre, talagang full force yung boto sa kanila. Okay yan. Ang hindi ko maintindihan, ang talagang it's hard to comprehend, mga bossing, etong pagkapanalo ni Bongo with this amount of votes. Tapos yung mga kasamahan niya, putang ina, hindi man lang nakadikit sa kanya. Kung si Bato de la Rosa lang ang dumikit sa kanya. Kasi ako kasi parehas lang naman si Bongo at si Bato, parehas lang din naman na inendorso ng mga malalaking mga endorsers. Yung mga simbahan dito sa Pilipinas, parehas lang naman silang inendorso. Pero kung makikita mo yung numero ni Bongo at saka ni Bato, malayo pa rin. 6 million pa din yung layo. So dyan pa lang, problema na yan. Sabi ko nga pwedeng mag-number 1 si Bongo, mag-number 2 si Bato, at mag-number 3 si Aquino. Pero yung mga kandidato natin sa Duterte, at least makakuha ng mga 13, 14 million or mga 12 million votes man lang. Bakit? Imposible talaga na yung bumoto kay Bongo ay hindi bumoto doon sa 10. Walang dilawang gago ang boboto kay Bongo. So definitely, yung 14 million ni Bam Aquino na mga dilawang tae, hindi yan boboto kay Bongo. So yan ang boto ni Bongo na 25 million na yan, putang ina yan yung Duterte crowd. At walang Duterte na hindi boboto na boboto kay Bongo, na hindi boboto kay De La Rosa, hindi boboto kay Ipe, lalo na si Ipe. Kasi si Ipe, putang inang yan, parang kakambal na ni Senator Bongo yan. Kung saan nandoon si Bongo, nandoon yan. Yung boto mo, grabe kung ikampanya ni Bongo yan. Okay? Lalong-lalo na kako nga, si Pastor Kibuloy pa.
Walang imposible. Napaka-imposible na si Bongo at 25 million yung best friend ni Pangulong Duterte na parehas siya ng kinahinatnan, na parehas niyang nakakulong, na talaga namang ikinampanya hindi lang ni Pangulong Duterte pati ng mga anak, pamilya, pati asawa, lahat ng asawa ni Pangulong Duterte, ikinampanya ito. Tapos putangin na nasa 31. Yan ang isang malaking kalokohan. Oo, isang malaking kalokohan yan. Sige, patayin na natin tong putang ina maingay na kantang ni BBM para makapagkwentuhan tayo ng mas matino. Yun na nga mga bossing, sobrang imposible that Pastor Apollo Kibuloy nandoon siya sa sa 31. Samantalang nung siya ay nagdeklara na tatakbo siya, wala pang kampanya. Si Pastor Kibuloy nasa number 28 na. Nasa number 28. Mantakin mo ha, sabi ko nga sa inyo, walang pera ang PDP. Ang PDP naging successful ang kanilang mga pag-ikot sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa, dahil na rin sa Pastor Apollo Kibuloy for Senator movement. Nak ng tokwa, tayo lang ang partido na nakakapag-simultaneous na broadcast, hindi lang broadcast yung mismong rally, simultaneous. Kahit na walang mga actual na mga senatoriables doon, the local government and the spokespersons of yung mga yung mga kandidato nandoon. So, ibig sabihin, naaabot natin yung mga botante. Sa bilang, sa tala ng ating pag-iikot, dahil umikot tayo sa buong Pilipinas, umikot tayo sa ilang mga bansa sa Asia na mga maraming OFW. Kasi sa OFW, panalo talaga tayo. It's just that many OFWs were discouraged to vote dahil nga una online, pangalawa sobrang busy nila siguro sa trabaho, yung mga deadlines, they missed it. Tapos ito nga yung kauna-unahan na online, so they probably, some of them dismissed it. So hindi natin nakuha yung numero na kailangan natin, and if I'm not mistaken, napakalaki ng porsyento, more than half ng supposedly OFW voters natin, ng count ng voters natin, hindi natin na-achieve. It's understandable kasi incompetent ang COMELEC. Lagi nga natin sinasabi na kulang yung kanilang information dissemination para dito sa mga online voting na ito. Hindi ba? So ngayon, nung ating pag-iikot, we at least ito we contacted we made contact, as in contact, ang Pastor Apollo for Senator movement. Nagbabahay-bahay yan, nagfa-flyering yan. Aside from that, nagta-town hall meetings pa tayo. Every town hall meetings, mga bossing, tuloy-tuloy yan, walang patid yun. At least 5, 6, hanggang 10 town hall meetings per day yung ginagawa natin. We are getting yung mga information nung mga uma-attend sa atin. We just want to, just for us to have a count kung ilan yung ating kumbaga naaabot nung ating mga plataforma. So, meron tayong 20 million na mga naabot. 20 million na binilang natin lahat ng mga nag-sign sa mga manifesto natin every time na nagkakandak tayo ng mga town hall meetings. Umabot po tayo sa 20 plus million. Ngayon,
Ngayon, papaanong from 28, napunta pa si pastor sa 31? Kung tangin lang yan, it doesn't add up. The mathematics doesn't add up. Ngayon sasabihin nyo, na boss, di baka naman ayaw kay pastor talaga. Baka naman talagang ayaw kay pastor noong mga pinupuntahan ninyo. Malabo eh. Malabo mga bossing. Kasi ako halos ang umikot sa buong halos buong Pilipinas. Besides Mindanao, ako talaga yung nakatoka dyan. Visayas Mindanao atin yan. Visayas Mindanao atin yan. Mindanao most especially atin yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung 25 million, almost 26 million ni Bongo, legitimate yan. Duterte crowd yan. Hindi pwedeng boboto kay Bongo. Tapos pangalawa, si Ma'am Aquino na. Tapos binoto rin niya si Soto. Binoto rin niya si Tulfo. Hindi pwedeng ganun. Automatic yan. Pag binoto mo si Bongo, yung pangalawang iboboto mo, Bato de la Rosa kagad dyan. Pero makikita mo si Bato de la Rosa, meron pa rin discrepancy, meron 6 million na nawawala. Yun yung nakakapagtaka dun. Sabi ko nga sa inyo, sa Duterte, at least Bato, Bongo, si Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, at saka si Vic Rodriguez, yung 5 na yan, sila talaga yung pambato natin eh. Diyan sa, tawag dyan, sa kampanya, yan talaga yung masasabi mo na pag binoto mo yung isa, at least yung 5 yan papasok eh. Pag binoto mo si Bongo, si Bato, Antimano, si Marcoleta, si Rodriguez, at saka si Pastor Kibuloy, iboboto mo na eh. Bakit? Yaan yung talagang apektado eh. Yan yung inapi eh. Si Marcoleta, inapian sa Kongreso. Si Pastor Kibuloy, inapian ng otoridad. Si Vic Rodriguez, inapian ng administrasyon, tinanggal yan. So kung revenge vote yung hinahanap natin, sabi ko nga sa inyo, Bongo, Bato, yan si Marcoleta, Pastor Kibuloy, tsaka si Rodriguez, hindi dapat yan malalaglag sa 12. Maniwala kayo. Ako para sa akin, meron talagang magic na nangyari dito. Why? Pinakita namin sa show kahapon, lahat ng mga lugar, Pateros, Nabotas, Makati, Taguig, lahat as in, mula NCR hanggang Calabarzon, hanggang dito sa Luzon, as in, nakapako si Pastor Kibuloy sa 42nd. Number 42. Nakapako siya doon. 42, which is sobrang imposible nun. Why? KOJC, meron po yan sila at least 5 milyon na botante. Ilan lang milyon nakuha ni Pastor? So ano yun? Sila lang bumoto, yung mga members lang niya bumoto sa kanya? Yung bumoto kay Bongo ng mga DDS, hindi bumoto sa kanya? Yung best friend ni PRRD na unang tinarabaho dahil sa pagiging kaibigan niya sa mga Duterte? Administrator pa si Pangulong Duterte niyan sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ? Tapos, hindi mo iboboto? Kalokohan eh. Sabi ko, yung makakuha si Pastor Kibuloy ng 10 milyon, ano yun eh, it's easy. Why? It's easy. Hindi naman, yan namang mantakin mo si Marcoleta, ikinampanya din yan si Pastor Kibuloy. So, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, makakaintindi naman siguro, kahit mga at least 30% ng mga kapatiran sa iglesia, nakita naman natin na isinama dinala ng PDP si Marcoleta bilang isang guest candidate. Siguro naman tatanaw ng utang na loob yung mga kapatid nating INC at iboboto. At least, hindi man majority sa kanila, ilan sa kanila, iboboto yung Duterte. Kaya nga, kung itong numero ni Bongo, hindi mo na kayang dayain. Yan na talaga yun. Pero itong numero din ni Bam Aquino, hindi mo rin to pwedeng dayain. Hindi mo na rin to mababago. Yan din yun. Pero magsisimula tayo dun sa boto ni De La Rosa, ni Marcoleta. Kasi Marcoleta, ang lakas niyan. With the votes ng PDP.
plus INC. Dapat yan si Marcoleta, at least nasa top 3 yan. Oo, tapos po siya biglang, ayan ang sinasabi ko eh. Di ba nangangaral kami nung nakaraan, sabi namin, 10 lang, 10 lang yung ating iboboto. Anong ginawa ninyo? Ginawa ninyong 12, putang ina niyan. Kabilin-bilinan ni tatay, 10 lang, putang ina, ginulo nyo, ginawa nyong 12. Sabi ko sa inyo eh, once na ipinasok nyo si Amy sa usapan, magkakalabo-labo yan. Anong sinabi namin? Pag dinagdag mo yan 2, baka may 2 pang malaglag. O ano nangyari? Putsang ina, halos lahat nalaglag. Bakit? Kasi pinadikit nyo. Mantakin mo si Amy, meron na yan boto from Alyansa na makukuha. Loyalista yung mga putang ina, mga tanga na yan eh. Iboboto pa rin ng mga loyalista si Amy, Marcos yan eh. O hindi ba? O tapos nakakuha pa siya ng boto sa crowd natin. Putain, ano pa siya? Dinala pa siya ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga simbahan. O di ano nangyari? Nanalo patuloy yan. Why? Yung mga kandidato natin, hindi naman kasi yan mga masyadong kilala. Yung iba dyan, pero makakatulong sana yan sa against sa impeachment ni VP Sara. Putangin na yan. Nalaglag pa ngayon. O so, ilan lang ang nakuha natin? Nanalo kahit papaano si Inday Sara sa pagsha-shopping niya. Kasi meron na siyang Bongo, meron siyang De La Rosa. Definitely ito si Bam Aquino, hindi ito boboto sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Kasi inendorso nga siya ng Iglesia ni Cristo na ngayon lang niya na asam or nakamit. For the longest time, hindi ini-endorso yan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon lang in-endorso yan. Kaya kita mo, ang laki nung itinaas nung kanyang boto. So hindi yan hindi yan sasama sa impeachment ni BP Sara yan. Si De La Rosa nakuha niya, so may 3 na siya. Si Kiko, impeach siya dyan. Si Marcoleta, so may 4 na siya. Kay Ping Lacson, kay Soto, putragis, impeach siya dyan. Kay Cayetano, hindi natin alam. Pero mayroon pang isang Cayetano doon na tahimik din, hindi natin alam. Kay Camille Villar, sure. Kanya na yan. So ilan na? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos mayroon pang Amy, 6. So nakakuha siya ng 6. Pucha, panalo ba si Inday Sara doon? Hindi. Kasi dapat ang nakuha niya 10 eh. So delicates to si BP. I-expect nyo na to na si BP wala na to. Matatanggal na to. Dahil dito sa ginawa ninyo, dapat 10 lang, boto pa kay 2. Yari tayo ngayon, nalaglag yung mga kandidato natin. Well, masaya ako kasi Una, isang Tulfo lang ang pumasok. I would have preferred Ben Tulfo over Erwin Tulfo. Pero Erwin Tulfo, nakatanim na yan eh. He's really popular. Nagamit pa rin talaga niya yung pagiging DDS niya. So move on na tayo dyan. 2 Tulfo, 2 Cayetano, 2 Villar. Putang ina niyan, meron pang 2 ehersito. Puta, party na dyan sa pamilya na yan. Tanginang tatangan nyo talaga. Utangin nyo, binoto nyo pa talaga yung magkakamag-anak. Pucha yan, puros magkakapatid na yan. Pucha, bahala kayo sa buhay nyo kung anong mangyari dyan. Sige. So at least naman, on the other hand, mga bossing, at least natalo si Abalos. Yung nuknukan na yabang ng putang inang Abalos na yan, at least natalo. Hindi ba masaya na rin tayo, natalo si Abalos. Natalo si Pacquiao na sinungaling na manggagamit din. Sino pa yung mga natalo? Dahil lang, sino pa yung mga hindi nanalo sa alyansa ng mga kupal? Si Abby Binay, putang ina mo ka, hindi ka nanalo, kupal ka.
Di ba? At saka wala kahit na isang makabayan na senatoriable na nanalo. So, kahit na papaano, medyo okay pa din. At saka kahit na papaano, sabi nga the show must go on. Basta importante, hindi nanalo. Hindi nanalo si Abalos, okay na. At saka nawala na itong mga hayop na ito. Nawala na itong mga kupal na ito. Diyan sa diyan sa kapangyarihan. Talo si Abante. Talo si Kimbo. Putang ina, talo si Fernandez. Ito si Tililing. Taragis puro sa kangkungan. Talo din yan na yung guilty ng child abuse. Si Franz Castro na pinsan ni Claire Castro. Talo din yung mangkukulam. Mukhang mangkukulam lang pala. Diyan sa Cebu na si Gwen Garcia na traidor sa mga Duterte. Oy, alam nyo ba, nakausap natin yung nanalong gobernador dyan sa Cebu. Si Pambari 4, napakabait nun. Akala ko talaga hindi siya mananalo. Pero talagang lahat ng narinig ko sa Cebu, nanalo. Sabi ko nga, sobrang imposible. Lalo na sa local elections, nanalo yung mga PDP Nanalo yung mga PDP. Tapos, katulad to si Pambari 4. Walang pondo to. Si Pambari 4, umangkla yan sa Pastor Apollo for Senator movement. Lahat ng mga political rallies, town hall meetings ng KOJC sa Cebu, sinama namin to, si Pambari 4. Nanalo siya. At alam ba sabi niya? Kaya daw siya tumakbo dahil daw kay Pastor Apollo Kibuloy. At saka sabi niya, pagka nanalo ako, talagang papupuntahin ko si Pastor dito, pabibindisyonan ko yung Kapitolyo dahil maraming niyawa dyan. So kahit na papaano, natalong mga hinayupak na ito, ayan, si Kimbo, yan, ito, si Dalipe. Yan, natalo si Fernandez, si Abante, yan, Zamora, yung babaeng laging busog. Kahit gutom, naninyabang-yabang, feeling niya, kaya kalibel niya na si Inday Sara, si Bak din, dyan sa Tagig. Ayan, at saka yung Migs Nograles, na isa rin traidor, dating taga-SMNI, pero nanguna pa sa sarado ng SMNI. Siya ang may pakanan yung dyan sa NTC na yung suspension order. Ayan, si Tiniling at kung sino-sino pa. So, at least, mga bossing, kahit na papaano, mabawas-bawasan yung mga demonyo sa gobyerno natin, masaya na tayo dyan. Ngayon, ipaliwanag naman natin. Boss Dada, ano bang mapakiramdam mo naman doon sa iyong pinakamamahal na si Pastor Apollo Kibuloy? Wala ka talaga. Hindi mo na ipanalo si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw pa naman ang spokesperson niya. Wala talaga kayong mga banateros. Hindi nyo na ipanalo si Pastor Apollo Kibuloy. Lahat na lang talaga ng mga sinamahan nyo natatalo. Well, ito lang ang paliwanag natin dyan. Sabi ko nga sa inyo, kami ay sumama sa pagpapakilala kay Pastor Apollo Kibuloy dahil napakaganda nung naging pagpapakilala niya sa amin. Ako bilang isang vlogger at dating bumabatikos kay Pastor Apollo Kibuloy, binigyan niya kami ng importansya at kami ay kanyang kinausap at ipinakilala niya sa amin kung ano siya at kung sino siya. Sa maikling panahon ay nakilala namin siya. Pero, mga bossing, napakataas ng awareness ng lahat ng mga Pilipino here and abroad kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero, yung awareness sa kanya is negative. Negative awareness, mga bossing. Yung
mga pagkakakilala nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Negative. So, tayo ba'y nalulungkot na hindi siya pumasok? Ako personally, kung si Pastor Apollo Kibuloy ay natalo dahil ayaw lang natin sa kanya, ang tanga-tanga natin. Bakit? Ano ba ang isusulong at isinusulong ni Pastor Apollo Kibuloy? Isinusulong ni Pastor Apollo Kibuloy ang zero corruption. Walang corruption. Tapos hindi mo siya binoto. So, ano tawag sa'yo? Isa pa. Death penalty sa lahat ng corrupt. Galit na galit tayo. Ang daming magnanakaw. Ang gagawin ni Pastor pag nanalo, papatayin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Binoto mo? Hindi. O sinong tanga? Plano ni Pastor Apollo Kibuloy na pagdugtong-dugtongin ng Pilipinas para mas mapabilis ang transportation, hindi lang ng tao, pati produkto, turista, mas marami nang pupunta sa atin, at saka investors. Ayaw mo ba nun? Kung hindi mo siya binoto, ayaw mo nun. O ano pa? Free education, pabahay, OFW pension, healthcare, libreng gamot, turismo, lahat ng kanyang 70 proposed bills na nagawa nung siya ay nakapiit, lahat yun ang makikinabang tayong mga Pilipino. Name it, kung anong maisip mo, food security, ano pa ba yung mga, ni Pastor? Libreng medical assistance, libreng legal assistance, libreng edukasyon. Mantakin mo yan, meron siyang eskwelahan. Tapos, reforma sa mga kulungan. Dahil nakulong siya, nakita niya kahirapan sa kulungan, gusto niyang maggawan ng reforma yung sistema sa kulungan. Lahat ng yan, sino makikinabang? Pilipino, tayo. Ba't di mo binoto kung hindi mo binoto? Diba? Bakit mo hindi binoto? Kaya nga ako, naniniwala ako na may magic na nangyari dito. Sino ang ayaw sa ganong klase ng mga plataforma? Hindi naman kayo lahat mga relihiyoso, mga putang ina nyo. Kasi kung ang pinagbabasihan nyo, kaya hindi ko iboboto si Pastor dahil sa mga pronouncement niya ng Son of God and all, anak ng tinapay. Natural, anak siya ng Diyos. Ikaw ba? Hindi ka ba anak ng Diyos? Putang ina mo ka, kung hindi ka anak ng Diyos, edi anak kanino? Ng demonyo. Tarantado kayo. So yun lang ang pinagbasihan nyo, and that is spiritual. Meron siyang paliwanag, pahayag, kapahayagan tungkol dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, Bayang Pilipinas. Napakaganda ng gusto niyang mangyari sa Bayang Pilipinas kahit na ano ang iyong religious orientation. Kung ano man ang iyong paniniwalang espiritual, wala siyang pake. Pilipino ka, makikinabang ka sa mga gagawin ko para sa Pilipinas. Hindi na kailangan ni Pastor ng pera. Nakita nyo naman, nakapag-mobilize sila, live broadcast ng mga meeting di avance, buong kampanya sa buong Pilipinas. Pastor Apollo Kibuloy, kaya nga finifreeze yung asset niyan eh. Kaya nga yan sinikili, kaya nga yan kinasuhan eh, dahil akala nila lahat ng pera ng mga Duterte dito nang gagaling eh. Di ba? Kaya nga siya tinrabaho eh. Dahil ang daming ang daming resources niyan. So hindi na yan kailangan. Sabi ko nga sa inyo, without the help of the government, si Pastor Apollo Kibuloy, nagawa niya na lahat sa simbahan niya. Glory Mountain, Prayer Mountain, eskwelahan, nagpapakain, nagkakawang gawa, tatanim ng puno, linis dito, linis dyan. Yung kanilang 75,000 seating capacity. Tangina na may insecure kayo dyan. Pinaghirapan nila yan. Walang pera ng gobyerno kahit pisong galing dyan.
So imagine si Pastor Apollo Kibuloy, kung nagawa niya sa kanyang nasasakupan, magpasakop tayo sa kanya para maranasan natin yung mga nararanasan nila. Magpasakop in a sense na kung pinanalo natin siya senador, binigyan natin siya ng kapangyarihang mag-legislate para sa Pilipino, di ang saya-saya sana natin. Mantakin mo ma-expose ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga magnanakaw. O ganito gagawin niya. Nandiyan dyan si Lacson. Si Lacson ang nanalo. Putang ina, alam mo ginawa ni Lacson. Si Lacson ang gumawa ng liquidation by certification. Yung pera ng mga senador at congressman, putang ina niyan, hindi mo pwedeng i-audit. Basta sinertify nila na naubos na nila, yun na yun. Wala nang hanap-hanap na resibo. Si Lacson ang gumawa nun. Yun ang kine-question natin. Tapos siya nanalo, si Pastor hindi. Ang gagawin ni Pastor, babaguhin niya yun. Ipapanukala niya yung transparency sa pera natin, liquidation by receipt. At kapag hindi ka pumirma, kahit sino ka, kahit kakampi ka niya, kung hindi ka pumirma, putay ko, call out ka niya. So, sinong nawalan? Tayo. O imaginein mo, sabi ko nga sa inyo sigurado ako na yung mga bashers, ibabash tayo dyan. O ano ngayon, natalo si Kibuloy nyo. Tangina, hindi si Pastor Kibuloy ang natalo. Ang natalo dito tayo. So kung dinaya si Pastor, imaginein nyo kung dinaya si Pastor para hindi siya manalo, kasi imposible talaga na yun lang yung boto na nakuha niya. Kung dinaya si Pastor, putang ina, dinugas na naman tayo ng pamahalaan. Imbis na sana magkakaroon tayo ng maayos na leader, maayos na mga programa sa Pilipinas, dininay na naman nila tayo. Now, kung natalo si Pastor, dahil hindi mo binoto, tanungin mo yung sarili mo. Nanalo ka ba sa desisyon mo? Kung lahat ng mga binanggit ko na mga programa, yun ang planong gawin ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas, tanungin mo yung sarili mo. Hindi mo ba deserve yun? Putang ina, kung magkaleche-leche yung bayang Pilipinas sa mga susunod na taon dahil kulang yung numero ng mga Duterte-aligned senators and congressmen, putang ina, huwag kayong magre-reklamo. Kasi sa totoo lang, sa mga bashers at saka doon sa mga nakikinig, umpisa pa lang panalo na kami. Umpisa pa lang panalo na si Pastor. Bakit? Mas lalong naipaalam natin sa buong mundo, pati sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino kung gaano kabait si Pastor Apollo Kibuloy, gaano kalinis ang kanyang puso at ang kanyang hangarin na ipakilala natin ng lubos ang Kingdom of Jesus Christ. At dahil dyan sa siege, nakita natin sa mga vlogs natin, nakita nyo, mas naniwala kayo na si Pastor Apollo Kibuloy ay pinupolitika lang. Nalinis niya yung kanyang pangalan. Sabi ko nga sa inyo those 20 million warm bodies that we've contacted with, na-contact natin, nakausap natin sa mga town halls, nagbago yung mga perception nilang negatibo kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ako yung humaharap Ako yung nagpapaliwanag na si Pastor ganito, si Pastor ganyan, ito yung mga nagawa niya, magandang hangarin niya sa inyo. Alam ko na somehow tumatak yun doon sa mga taong nakausap ko. It's just that Boss Dada is not Pastor Kibuloy. Yun lang siguro yun. Si Coach Oli, si Banat Bay, si Master Judea, si Labisdak, they are not Pastor Apollo Kibuloy. Imagine kung nasa labas si Pastor Apollo Kibuloy and he's able to go to those places na napuntahan ko, making town halls, talking and answering questions, critical man, kahit ano, sasagutin niya, spiritual man, politika man, he can answer it. Imagine, kumbaga, naano na namin yung isip ng tao. Nabago na namin somehow yung isip ng tao. So by then, or by the time comes na Pastor Apollo is out, maayos niya yung kaso niya, and makaikot na siya, balikan itong mga lugar na ito na pinuntahan namin at mga tao na na-contact namin,
napakadali na lang niya, mas lalo, kilala na siya nitong mga to. So, panalo yun o hindi? Panalo na yun. The fact that Pastor Apollo Kibuloy was able to show the world anong klaseng leadership meron siya, anong klaseng mga members ang kanyang tinaguyod, ilang buhay yung kanyang iniangat, ilang milyong Pilipino yung na-inspire sa istorya nila, ilang Pilipino yung naawa sa kanila na binababoy sila ng mga pulis pagkatapos ng lahat biglang bati-bati na. Nakita ng buong mundo kung gaano kadisiplinado, gaano kababait, gaano kagaganda, gaano katatalino itong mga taga-SMNI, taga-KOJC. Panalo na si Pastor Apollo. Nakausap namin si Pastor Apollo Kibuloy. Nakausap namin siya before this election, yung botohan. And we asked him, sabi ko, ako personally asked him, Pastor, nalulungkot ka ba na hindi ka dinala ng INC? Alam mo ang sabi niya, no, actually, I'm relieved. I'm relieved kasi halimbawa, nanalo tayo, in-endorse nila tayo, tapos may na-disappoint ko sila. O, di ba? At least yung parang wala akong utang na loob kahit kanino. Kung halimbawa man, manalo ako, o at least nanalo tayo ng tayo. Hindi tayo nanalo na may bumuhat sa atin. Although, boto yung gusto natin, pero at least ang utang na loob natin is talagang sa Pilipino, hindi sa mga organisasyon. So, ang sabi niya sa Banateros, na huwag kayong mag-alala, hindi ako nalulungkot, hindi sumasama ang loob ko, kasi ganun talaga si Pastor, wala siyang galit sa puso eh. Hindi ako nalulungkot, hindi sumama ang loob ko. Lahat ng nangyayari sa bayan natin, lahat ng nangyayari araw-araw, scripted na yan, gawa na yan ng Panginoon, lahat yan, will ng Panginoon yan. So kung anong mangyari, kung manalo tayo, kaloob niya. Kung matalo tayo, ibig sabihin, hindi pa natin panahon. Itutuloy natin yung ginagawa natin. Tutuloy natin yung humanitarian services natin. Tutuloy natin yung mga scholar natin. Itutuloy natin yung mga cleanup drive natin. Tutuloy natin yung yung mga pagtatanim natin ng puno. So same old. Babalik lang si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang ministry, which is palaguin lalo yung Kingdom of Jesus Christ na mas lalong nakilala sa buong mundo dahil dito sa election na to. So nagpapasalamat kami sa election na to at tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy, nagkaroon kami ng reason para umikot sa buong Pilipinas, ipakilala si Pastor. So nanalo ba kami? Oo, panalo kami. Kasi kung hindi tumakbo si Pastor, di ba? Kung hindi siya tumakbo na senador, hindi sana kami nag-iikot at kinakampanya siya, pinakikilala siya sa tao. Pero dahil nga nag-decide siya na tumakbo, minobilize niya lahat ng mga assets niya to go around the world para yung plataforma niya ilabas, yung hangarin niya sa Pilipinas ilabas, pagmamahal niya sa bayang Pilipinas ilabas, umikot kami, hiwa-hiwalay kami, nakikipag-usap kami kung kani-kanino. Panalo na kami, di ba? Kasi nalinis na ni Pastor Apollo Kibuloy yung pangalan niya, yung maling perception ng tao sa kanya. Na kung hindi eleksyon, sana nakaupo lang kaming ganito. Nagbabalita lang kami sa SMNI, nakaupo lang kami ng ganito. Wala sana tayong mga naabot na tao, hindi ba? So at least yun, face to face, hindi lang sa vlog natin na ipakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy. So na yun, it's an achievement for us. Malay naman natin, si Pastor Apollo Kibuloy hindi yan hindi yan taong madaling panghinaan ng loob. I am sure na this will not be the last time that you will see him try to clean this country. With or without legislative powers, Pastor Apollo Kibuloy will still do kung ano yung laman ng puso niya, which is linisin, tulungan ang gobyerno para maging maayos ang Pilipinas. Hindi siya ihinto dyan.
Pwede ngang magtampo yan eh. Okay, shutdown tayo. Lahat ng mga humanitarian services natin. Wala na muna. Total, hindi focus muna tayo sa simbahan natin, lahat ng yaman natin, sarilinin na muna natin. Oh, yung mga diyan, yung mga bilib na bilib sa Glory Mountain, Prayer Mountain. Oh, maano kayo, maglaway kayo, hindi kayo magkakaroon yan. Dahil mga korap kayo. Pwede nga siyang magagaganon eh. Kasi ako bilang isang maruming tao, marumi pa ang puso ko eh. Yan kaagad ang naisip ko eh. Dapat tong KOJC na to magdamot. Total lang nakikinabang, putang ina, pagka nagkakawang gawa sila, putya kalabit pengi yung mga Pilipino. Pero kapag kailangan mo na yung tulong nila, putya ka nagkakalimutan na. Ganyan kasi mga Pinoy, walang mga utang na loob talaga eh. Sabi ko kailangan wag na, magkuripot na sila na lang. Sila na lang magtamasa nung ginhawa na na dulot ng kanilang pagiging mabuting mga nilalang at malilinis ang puso. Sabi ko nga ganun eh. Kasi ako ganyan ako, paghigante ko eh. Si Pastor hindi eh. Sabi ko, Pastor, magalit ka naman. Pero hindi daw talaga. Sabi niya nga eh, win or lose, kaloob ng ama yan, win or lose, happy na din tayo. Pero masasabi ko lang, ang message ko lang talaga sa iyo, Pastor, na you have touched our lives. Kaming Banateros, you've touched our lives, you've changed us. Doon pa lang panalo na kami. So bakit kami malulungkot na natalo si Pastor Kibuloy bilang senador? Unang-una sa lahat, hindi naman niya talaga pangarap maging politiko. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang tagal na. Ang tagal na yan pinatatakbo. May nag-offer pa nga dyan isang napakalaking tao, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas, nag-offer nga sa kanya ng bilyon eh. Para lang tumakbo eh. Tinanggihan niya eh. Kasi nga, para sa kanya, ito ang politika ay mabaho. Ang politika ay kadiri. Ang politika ay madumi. Ayaw niyang pumunta sa isang lugar na madumi. Pero na-realize niya na dahil ginawa ito sa kanya, pupunta ako dyan, hindi para maging madumi. Pero lilinisin ko yung gobyerno. Hindi pa siguro ready ang mga nandaya sa kanya, kung dinaya siya or yung mga hindi bumoto sa kanya, hindi pa siguro ready na maging disiplinado katulad ng KOJC. Kaya ito, panoorin natin mga bossing itong isang balitang ito patungkol sa yung dynamics ng magiging yung magiging itsura ng ating Senado sa piling nitong mga nanalong kandidato. Panoorin po natin ito para ating maintindihan at magkaroon tayo ng something to look forward to. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging bagong senador o yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado bukod kay Ms. Malu Tequia. Kasama pa rin natin si Ma'am Malu. Makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. And thank you for staying with us. Go ahead, Ito sir. po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino ang pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with 70+% relative to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... So, totoo yan. Everything is about impeachment. And honestly, this election is Marcos versus Duterte. This election is Marcos versus Duterte. Itong 2028, dahil pumasok itong mga dilawan, hindi na natin alam. It may not be like that anymore. Kasi ngayon talaga, even though these two families are not really fighting head-on in terms of position dito sa Senado, alam natin na administration versus the Dutertes ito,
yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC plus yung impeachment kay VP Sara, yun talaga ang pinakamalaking magiging trabaho at desisyon nung I think 20th Congress. At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin, di ba? Pag-resume ng Junto nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga For acquittal. against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilog na hindi naman kakaiba sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin potential sa holdover senators. Oh, sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Nalagay ko sa admin. Tama? Oh. Sa antay. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya. Hindi makasara, tanga. Pares impeachment, na-impeach yung tatay niyan eh. Siyempre, ayaw niyan sa impeachment. Engot naman itong reporter na to. Lahat kayo, puro Sara, makasara. Tangang pucho. Na-impeach. Nakayo, si Okay. Si Tanginan to, tanga. Nag-aral ka, di mo alam yan. Balik ka na sa eskwela. About Cayetanos. Sa antay-admin. Anti-admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para ma-quit. Walo. Dagdag dun sa yes, oh, sa yeah, akin na yes, papasok na mukhang pro... Kaya nga, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na to. Sige. Oh, dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri sa panahon na... Katropa ni Migs ang Yes, tama. Ito... Tanga talaga. Magkapatid si Jinggoy at saka si JB. Parehas nilang tatay si Era, parehas na na-impeach. Tanga ka ba? Eh di kung ano yung magiging rason ni Jinggoy, yun din ang rason ni JB. Ngayon to reporter na to. Pinagliyata to sa... Pinagliyata to sa taho. At saka si Magalit Villanueva. Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya masyadong, yes. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito muna. Para lang meron Go ahead, tayong sir. flexibility. Go Saan ahead, si Joel ito? Yes. Lagyan natin sa swing. At least para may flexibility lang tayo na pwedeng pumana dito, pwedeng pumana dito. Ito, Controversy dito. clear. Yan. Yes, Kasi clear may yan. sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Loren swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong ito yan, malinaw ito, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Paano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, para na silang pinagsasabong For the ni VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yan, doon, Of syempre. course. Syempre naman. After the political si Migs, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, ito na. O, isa Diba? na. O, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So yan. Take it away. Si Bongo ba? Tatlo ko pa to, hindi na. Hindi na yan. Syempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may 8 ka na. Oh. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko Mga yung obvious na muna. Sure ball kung Si saan. Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. Yan. So, kung makikita mo, simula pa lang, alam mo na yung pwedeng maging output ng impeachment ni VP Sara. So, in terms of PDP, yung interest natin na hindi ma-impeach si VP Sara, mukhang magtatagumpay tayo doon. Yun naman ang importante sa atin eh. Kay Pastor Apollo Kibuloy, yun din naman ang importante. Hindi ma-impeach si VP Sara. Para sa 2028, meron tayong pag-asa na magkaroon ng magandang kandidato
na alam natin na leader talaga, di ba? No, leader nga ba? So, doon sa unang objective, nanalo na tayo. Natalo tayo na ipasok yung 10, dire-diretso. Pero sa objective natin na hindi ma-impeach si VP Sara, we've won already. So bakit tayo malulungkot na hindi pumasok si Pastor, hindi pumasok si Philip Salvador, hindi pumasok si ganito, si ganyan, it would have been better, could have been better pag pumasok sila. But at least kahit papaano, meron tayong laban dahil nga si VP Sara with this setup, mukhang may future siya or mukhang hindi siya mai-impeach or mukhang lamang siya ng bahagya. Di ba? So that's something to really be happy about. Okay? O, diretso pa natin. Well, na. Si Kiko baka mag-swing din muna yan. Oo, Yeah, si Kiko nasa swing. Yes. Ganun din ba si Bam? Nung nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo? That's going to be a surprise, ha? Yeah. Hindi. Oo nga, yan nga yung sinasabi ko. Kasi nga, itong setup na ginagawa nyo at Lingaw is yung impeachment ni VP Sara ang pinagbabatayan natin. So kung impeachment ni VP Sara considered na malinaw ang position ng Iglesia ni Cristo dito sa impeachment ni VP Sara, I am sure isa yan sa napagkasunduan nila ni Bam Aquino for endorsement. Kaya si Bam Aquino will not be pro impeachment for VP Sara kasi tatraidorin niya yung Iglesia unless traidor talaga siya. Unless tatraidorin niya. But it's safe to assume for now na talagang anti-impeachment yan kay VP Sara dahil sa INC endorsement. O ilagay na natin kung ang consensus is swing, di ilagay natin kung ako lang ang babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. Agree. Kasi yan, kung maging Senate President. Ako, naniniwala ko, yan si Tito Soto ay magiging swing talaga yan or in the middle. Independent yan. Yan si Tito Soto, parang si Amy Marcos din yan, politiko yan. Gagamitin yan kung sino yung pwede niyang gamitin. Pero hindi mo yan madidiktahan. Si Tito Soto is always been independent and safe. Parang si Loren Legarda din. Laging sa safe side yan mga yan nakalagay. Kaya itong admin na to, sabi ko nga engot din talaga tong admin na to. Sa pagpili ng kanilang mga kandidato na akala nila, ikaw ba naman Tito Soto ka, papayag ka adik yung sinusundan mo, di ba? Nanalo ka na Nanalo ka na. Meron ka pang, pagtapos niya, meron ka pang isang termino another 12 years yan. Nanalo ka na. So, ba't mo pa siya kailangan? Di ba? Hindi mo na siya kailangan. Besides, co-equal body ang Senate Hindi ka naman niya pwedeng brasuhin Through the help of the Vice President. Okay. Ping. Para bang Ping? Si Ping, Swing? kasi sinasabi niya, alam mo, wag na tayong mag-impeachment. Si Ping, ako, nasa swing din yan. Parehas yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Ping Lacson, si Tito Soto, irrelevant na sila Kasi ito lang yung laman lagi nilang ginagawa They want to be on the safe side. Wala naman talaga yan mga panukala na talagang significant sa buhay natin mga Pilipino. Usually mga panukala niyan, basic lang naman talaga So, at saka naman talaga ito, mga butterfly naman ito talaga Dati galit sa Marcos, naging Marcos. So ngayon, sigurado ako na pag yan nakabalik sa power, yan? Hindi yan magpapasa ilalim kay Bongbong Marcos. Kasi dating mga galit din naman kay Marcos itong mga to. Dating mga nagpapa hair follicle nga to Kasi kung halimbawa papasok nga si Manny Pacquiao dyan, pupunta yun si Manny Pacquiao dyan sa swing Kasi pare-parehas yung batch na yan ng mga senador. Putang ina, pare-parehas walang silbi. Stagnant mga yan. As in, lang sila. Senator, ginagamit lang talaga nila yung status as senator. Lang nila yun. Status lang talaga nila yun. Pero, seryoso ba sila sa trabaho nila? Hindi ko naramdaman. So, dyan lang sila sa swing.
Dyan lang sila sa swing talaga. So, makikita mo na mukhang nananalo si VP Sara at yung yung kanyang pag-endorso kay Camille at saka kay Amy, kahit na nagpatalo doon sa mga kandidato ng Duterte, magiging matibay na alyado niya pa rin. So, which is, kung magiging presidente siya sa 2028, senador pa din itong mga to. So, makakatulong pa rin niya. So, napakagaling. Palakpakan natin si VP Sara. Mahusay ang strategy mo. Palagay ko matagal niyong pinag-isipan yan. Palagay ko yung mga taga-Congress na gustong ma-impeach si VP Sara, utangin na ninyo. Wala na. Huwag na kayong umasa. Ngayon pa lang. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Sino yung Oh, Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Admin. Yes. Yes. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin. Yan. So, lumalabas, 5 admins, meron tayong wildcard na 5, tapos meron na tayong 12 na boto. So, kung yan ang pagbabasihan natin, kaya na si VP Sara, absuelto na. Nakaw! Patay! Patay ka ngayon, Romualdez. Pucha yan. Tapos ito si Chis Escudero, mapapatalsik pa to. Mapapalitan to, sigurado si Chis Escudero bilang Senate President. Putragis yan. Pag napalitan si Chis bilang Senate President, pupunta yan dyan sa swing. Mabubuwasan ka pa ng isa. Hayop na yan. De, pero ito, napakagandang nito. Kaya ko to pinakita para ipakita sa inyo na somehow, there's a light at the end of the tunnel. Importante lang naman kasi sa atin sa ngayon is kung ano yung kaya nating ipanalo na laban. Sa ngayon, yung impeachment ni VP Sara yung pinaka-importante. Yung si Pangulong Duterte na nasa ICC, inaasikaso na yan ng mga abogado niya. And I hope and pray na as soon as possible, makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So that is one of our priority, pero least na inaasikaso natin ngayon because of the impeachment. No, matapos ang impeachment, kung manalo si VP Sara, yan na tayo. Ang political shift, putangin na yan. Ang political shift, mga bossing, biglang lalakas yan basta hindi ma-impeach si VP Sara. Putaragis yan. Maniwala kayo, lahat ng mga congressman, lahat yan parang mga parang mga asong ulol yan. Na bubuntot-buntot na naman yan kay VP Sara. Akala mo may hawak si VP Sarang buto. Ganyan na naman ang mangyayari dyan. Biglang mabilis na power shift, mawawalan na ng following etong current administration kasi nga iniisip na nila yung future. Now, gagawin nila lahat para, kasi kung hindi man ma-impeach, alam mo gagawin mga kupal na yan? Tayo na plunder sa ombudsman. Yun naman ang gagawin ng mga yan. Yun talaga, yan talaga gagawin ng mga hayop na yan. Kumbaga, lahat ng gagawin talaga nila para ito si VP Sara, mapigilan nila. At yung power shift as early as now, makuha niya na yung mga supporters, funders, pati yung mga, pati yung influence ng mga nasa Congress, local government. Kasi madaming mga PDP nanalo sa LGU eh. So, ayan na. Magsisimula na yan. Magsisimula na si Inday Sara. Sabi ko sa inyo ito yung kung naalala nyo sa mga nakaraan kong vlog na putang ina yung si VP Sara, yung in-embrace na niya yung I will be president someday and I will take your heads. Ito na yun. It's starting now. Napakahusay. It's a calculated move. Kahit pa paano, nakasama sa Duterte, pero nakabuti naman sa kanya, ang ultimate goal naman natin hindi naman personal para sa kanya para sa ating lahat. So kung halimbawa ako senador, si Pastor ako po, Apollo Kibuloy ako, magagalit ba ako na hindi ako nanalo? Putsa, nakikita ko na lamang si Inday Sara ngayon, magiging masaya na ako. After all, I am pro-Philippines. Mahal kong bayan Pilipinas, hindi makakabuti sa Pilipinas kung may impeach si VP Sara. Therefore, kung matalo man ako,
Pero mananalo si VP Sara sa impeachment niya, okay na ako dun. So, wag niyo muna kaming asarin. Kasi hindi naman kami naaasar. At the end of the day, yung ulo namin, mga Duterte, may pag-asa pa rin. So, tuloy-tuloy ang laban. Yan yung sinabi sa amin ni Pastor Kibuloy na tuloy-tuloy pa rin ang laban. Kasi, magsisimula ulit yung demolition job na mas malala sa mga Duterte. Demolition job na mas malala ito sa susunod na 3 taon. Kaya dyan tayo magfo-focus ngayon. Didepensahan natin yung gusto nilang trabahuhin na si VP Sara. Pastor Apollo Kibuloy definitely will not stop here. He will still continue being the good person that he is. Kung ano yung kanyang mga dating ginagawa, he will fight this case and he will win this case and he will win everyone. Tandaan yan. Inday Sara embracing the I will be president someday. Nagpunta sa mga distrito, nanalo siya sa mga distritong ibang pinuntahan niya, yung mga ibang congressman, nanalo pa din. But I am sure na mga basang sisiw na lahat yan. Dahil ko nga sa inyo si Chua, yan si Luistro. May mga ano yan, meron siyang pinangahawakan sa mga yan. At alam ko na may mga pangarap din ng mga yan, ayaw nilang masira sila lalo. So definitely, lalamya yung mga yan. Kaya lang naman nagsitapang mga kupal na yan. Di ba kilala, nagsitapang lang naman yan dahil kay Romualdez paano kung si Romualdez mismo dyan sa Congress, nanganganib siya dahil yung kanyang mga asong ulol nangawala na. Wala na sa kapangyarihan. So paano na yan? Di ba? So ngayon, delicate siya. Hindi niya na ngayon lalong kayang gawin yung ginagawa niya sa Congress dahil dito sa Senate, may balanse na. Yan ang importante. So, nanalo tayo sa eleksyon. Hindi. Pero nanalo tayo sa objective natin. Congratulations sa ating lahat. Dahil ganun sila katanga. Ganyan sila kabobo. Akala nila by mere itong mga kandidato natin hindi nila iboto or dayain nila yung mga kandidato natin at hindi nila ipasok, akala nila doon na tayo magtatapos. Hindi po. Katulad din ng ginawa ninyo sa KOJC. Akala ninyo na nung sinakal ninyo yung funds ng KOJC when you seized and yung i-freeze ninyo yung assets nila, akala nyo KOJC will stop. Akala nyo yung kapangyarihan ng KOJC nasa pera. Hindi po. Ang kapangyarihan ng KOJC, alam mo kung nasaan? Nasa pagmamahal nila sa Diyos. Ganon din tayo. Akala ninyo na itong Duterte, ito na yung final na namin. Hindi po. Hindi po. Habang nagtatrabaho si VP Sara at nagtatrabaho kami ng kami-kami, ang bobo ninyo, hindi nyo nakita, nasilip, na-anticipate yung mga pwedeng mangyari. At ito na yung senaryo na meron tayo ngayon. Ito yung kinakaharap natin. So far, so good. Di ba? Wag na kayo malungkot, ha? Pinaliwanag ko na kung bakit hindi kayo dapat malungkot. Soon, Pastor Apollo Kibuloy will go out. Soon, PRD will come home. Soon, Inday Sara will be president. May pag-asa ang bayang Pilipinas. Di ba? Basta importante yan. Basta importante, unti-unti nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng linaw. At itong mga kupal na to, hindi na natin makikita sa wakas. Natatakot siya? Or if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. Summa cum laude po ako. Hindi ako bobo. Kumuladi po ako. Hindi ako bobo. Tanginang mata yan, baka lumuwa yan. Alam mo kaya may salamin yan para pag lumuwa, tatalbog pabalik yung mata niya. Tanginan to. Hindi na natin makikita ang mga putang ina nito. Kaya masayang-masaya tayo. Nanalo tayo sa eleksyon? Hindi. Pero nanalo tayo sa objective? Yes. Sabi ko sa inyo dapat mag-celebrate pa tayo. Wala na itong mga demonyong ito. Wala pa si Abalos. Hindi pa nanalo si Abalos, di nanalo si Binay.
O hindi rin nanalo si Pacquiao. O di ba nabawasan ng mga tanga sa gobyerno. Ayaw nyo yan. What kind of thinking that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer yes or no? ko nawa ba akong respeto ni Presidente? Ayan, o. Nawala na ng ano. Nawala na ng wakwak. Diyan sa Cebu. O ayaw nyo yan. O di ba? O paano na ngayon 20 pesos na kilo ng bigas nyo? Utang ina niyan. Eh sabi nyo magre-resume. Sabi nyo magre-resume yan pagdating ng pagtapos ng eleksyon. Paano pa magre-resume? Wala na si Wakwak. Ang nandiyan dyan na si si Pambari 4 na. O paano na yan? Paktay ka diha. Presidente Duterte, wala. Kung tulog na lang at Utang ina, ito pa isa. Gago, tiriling. Pumunta ka na sa Mars. Bumalik ka na sa Mars. Putang ina niyan. Nagpapadala na sila doon ulit ng unggoy. Oo, pumunta ka na doon. Tapos tumakbo bang senador doon. Gusto mo presidente. Punyemas ka, wala naniniwala sa'yo. Puta na, pakasinungaling mo kasi. Lahat ng hawakan mo nagiging tae. Hindi kasi King Midas. O, kaya wag masyadong malaki at pataas ang tingin mo sa sarili mo. isosoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang 2 bilyong piso Putang ina, may numero na naman siya. 2 bilyon na naman daw yung ninakaw sa Caloocan. Putang ina, kaya pala laway na laway ka. na kinukurakot dito sa Caloocan. Ikaw talaga, oh. Bata ka, kakapiranggot na butante. Putang ina, hindi yung pananalo. Mantakin mo bumoto sa'yo. 100,000 lang dyan sa Caloocan. Ngayon yan. Wala ka na pag-asa, Trillanes. Huwag ka na tumakbo. Mag-barangay tanod ka na lang. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Nangyari ka ngayon. Putang ina, hindi ka na senador. Hindi ka na congressman. Convicted ka ng child abuse. Putang ina ka, I am expecting to see you behind bars, you mother You mother father! Oo. Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. Of a period of short time. So, At least mawala na mga ganitong engot sa Congress, di ba? Up, period of a long time. the medical doctors to educate at Please, I remind all Ayan, di ba? Puta si Bakekang, nawala na rin. At least wala na si Bakekang sa ano. Puta, bumalik ka na sa tricycle, benta mo na artista ban mo. Sa bagay, nanalo naman yung asawa nito, congressman. Benta mo muna yung mga relos mong mahal. also our resource persons to please act in a respectful manner. May mga kaso pa naman sa ombudsman mga yan. Di ba? Kinasuhan pa naman sa ombudsman. Kinasuhan pa naman sila sa Supreme Court. Putangin na nyo, yari kayo. Wala na kayo sa kapangyarihan. Good luck sa inyong mga hayop kayo. Pero ilan sa kanila ay nandiyan pa rin. Pero sabi ko nga sa inyo, ito mga sunod-sunuran lang naman itong mga aso lang to. Ang gagawin nitong mga to, pag nakita nila that the power is shifting sa direksyon na hindi nila gusto, putangin na lahat yan. Mga traidor, mga aso nga yun eh. Tangin na lahat yan, kita mo maamo na yan, tas kakagatin na yan yung kabila. Pero hindi naman tayo nakakalimot, di ba? Hindi naman tayo nakakalimot. Kaya yan mga bossing, again, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Ito, sana magsilbing ilaw itong vlog na ito sa inyo. Magsilbing pag-asa. Alam ko maraming nalulungkot. Huwag kayong mag-alala kay Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy is still in high spirits. Wala siyang pakialam. Manalo siya or matalo siya, he's still the person that he is. He still do his best. Yung mga nalalabing panahon sa buhay niya ay gagamitin niya para sa ikabubuti ng Pilipinas. At ako'y nangangako na hanggang sa huli, sasamahan namin si Pastor Apollo Kibuloy sa kung anuman ang kanyang plano sa Pilipinas, yung paglilinis niya sa Pilipinas, kung gusto niyang gamitin ang banateros, nandito pa din kami. Walang iwanan. Never kaming nang iwan na maaaring natalo tayo dito sa laban na ito, but objectively yung ating laban ay sa pangkalahatan na ipanalo natin. Naikandidato natin yung mga kandidato sa kabila ng mga tanga na hindi manalo, nag-succeed tayo ron. Doon pa lang panalo na tayo. Nung maipakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy, gano'n siya kabait, gano'n siya kagaling, gano'n kagandang hangarin niya sa bayang Pilipinas, gano'n kagandang KOJC, gano'n kalawak yung kanilang reach, gano'n sila kamapagmahal sa bayang Pilipinas. Doon na ipakilala natin yun sa buong mundo, sa ibang lahi. Doon pa lang
panalo na tayo. Maraming salamat mga bossing. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog.